Akala mo kinabayuhan ng puting ng 7 demonyong problema. Oh, tapos minalas pa, nakulong. Diba? Si Erap din, nung pag-alis ng Malacanang, kulang na kala mo, polar bear. Diba? Tapos si Duterte, nung pagbaba ng Malacanang, oh, alam mo, naluging kung ano. Diba? Nakaka-stress kasi. Sino problema ng buong Pilipinas dalhin mo? Tapos may mga buwisit pa sa paligid mo. Lahat na lang ng bad vibes, bad energies, salon-salo mo. Diba nakaka-stress talaga? So kung yung tinutukoy dito ni Banatbay, na sabi nga niya noong 2016 di ba? Nakakailang sorties sila na napupuntahan. 2016 yun. O lumipas ang 6 na taon, the stressful years. Tapos nang bababae pa, bumamanyak pa sa Malacanang. Aray ko. Diba? At bumagsak yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after nung from the beginning. Kasi ini-splice yan naman yung video eh. So ibig sabihin ni Banatbay pala rito, lumalason kay Duterte kapamilya niya. Ganun ba yun? Tama, di ba? Kapamilya niya lumalason, hindi ICC. Nako po. Oh, through medicine. Nako po. Na binibigay kay Duterte. Di ba? Kapamilya niya. O, tingnan nyo ha. O, dire-diretsohin natin to. Hanapin ko yung original nito. In-splice niya. Kasi meron nagkwento sa akin. Ito, kinuwento lang naman. Ulitin ko ha, to be clear. Kinuwento sa akin to. At first, I didn't believe. Okay? Kasi that's who I am eh. Alam mo, ako po yung tipo ng taong hindi gullible, hindi basta-basta naniniwala. Pero, nung nakita ko tong interview ni si Ma'am Elizabeth at itong si VP Sara Duterte, Hi, shoutout po Ma'am Nitz, shoutout po. Ayan, matanda na iyan. O sa bagay, mga kababayan, si Tatay Digong matanda na rin talaga. Baka talagang malay natin, may mga sakit naman talaga, di ba? Na dinaramdam, no? Pero yung lalasunin, mukhang malabo, no? Mga kababayan. Or nalalason, no? Mga kababayan, malabo. Alright, so pakinggan natin si Banatbay. para tuloy na confirm yung kinukwento sa akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. And because of that, bumagsak Through the medicine ha. Para daw, yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after nung from the beginning. Kasi naalala ko nun nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw. So, alisin natin dito yung ICC. Okay? Alisin natin yung ICC. Kasi binabanggit niya yung 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Again, wala po tayong tinutukoy na tao. Ito yung pagbagsak ng katawan niya, sinasabi niya. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Diba? Kayat din, bagsak na yung katawan. Ayan po yung mga kababayan yung panahon noon na campaign na tinitira si BBM. Di ba? O, tingnan nyo po. Kung may respeto kayo sa isang presidente, di ba mga kababayan, ay dapat hindi kayo nagsasalita ng ganun. Di ba mga kababayan, nakikita po ng sambayan ng Pilipino yan na dapat kung isa kang presidente, ka na, tapos ka na sa yung termino, mga kababayan, di ba? Si BBM napakabait. Tingnan niyo po ano nangyari, mga kababayan. Napuno na ang salok, mga kababayan. Oh. Di ba? Kaya isa yan mga kababayan sa dahilan na nagkahiwalay ang unity team, mga kababayan, dahil sa tatay ni Sara Duterte. Kababayan, di ba kay Tatay Digong? Di ba? Isa po yan sa mga pagmumura, bangag daw, may bangag tayong presidente. Oh, kayo na ang humusga mga kababayan. Pakinggan nyo ha. Pakinggan natin kung maganda ba pakinggan ito mga kababayan ha. Pakinggan natin. Naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. And because of that, bumagsak Through the medicine ha.
Pakinggan natin na Tsak mga yung kababayan. katawan ni Pangulong Duterte. And we saw